bahala ka. Ayan. And again, welcome po sa prayer meeting natin, di ba? Kung saan ang panalangin natin ay masasagot, ang kaluluwa natin ay marerefresh, di ba? Ang mga kapatiran natin ay mabibless sa mga buhay natin, and we will be blessing to one another. Amen. Ayan. So, ang message natin for tonight, ayan, is about praying the scripture. 12 reasons you should pray. Ayan, scripture. And nung linggo, di ba, tinapik ko sa inyo yung 4 powerful things you can do to the Word of God. And isa dyan yung, naalala nyo? Anong una? Believe it. Ayan, di ba? Anong pwede mong gawin sa Word of God? Pangalawa, declare it. Ayan, pwede mong i-declare. Pangatlo, share it. Ayan, kasi ang Word of God ay parang buto, di ba? Na once na tinanim mo, meron ka talagang aanihin. May tutubo. And pang-apat, ha? Obey it. Yan, obey it. And ngayon, isa rin to sa powerful na pwede mong gawin sa Bible and sa Word of God. And sabi nga daw nila, kapag pinagpe-pray mo yung scripture, ibig sabihin, pinagpe-pray mo daw yung 100%, di ba, nasagot din, di ba, sa prayer mo. Meaning to say, kapag nagpe-pray ka ng scripture, 100% sasagutin ni Lord yung panalangin mo. Sinong excited? Ayan, amen, di ba? So, yun nga, kailangan, yun nga, bumalik tayo sa pananalangin sa salita ng Diyos. And kahapon nga, nandun ako sa Osmond, dinalaw ko yung papa ni Grace, and pagkapasok ko pa lang doon sa ER, na siya, naluluha-luha na siya. And yun nga, sabi ko doon sa papa niya, sabi ko, tay, sabi ko, tawag doon, pag day na ng operation nyo, huwag kayong kakabahan, huwag kayong matatakot. Sabihin nyo kay Jesus na samahan kayo, and at the same time, kasi kinuwento ko sa kanya, lahat ng mga lumapit kay Jesus na humihingi ng kagalingan, wala siyang tinanggihan. Kaya parang after nun, parang nagliwanag yung mukha niya na parang nagkaroon siya ng pag-asa. And kanina sabi nga ni Grace, operahan daw, di ba? And nag-chat ako sa inyo na ipag-pray siya, and praise God, successful yung operation, di ba? And yun nga, pag-pray natin na, sabi ko kasi kay Grace, hindi ko naman pwedeng hilahin agad yung papa mo. Umuwi ka na, magaling ka na. Diba? Parang sa part natin, kung halimbawang ang faith niya pa ay ooperahan siya, so, yung parang i-honor ni Lord yung faith niya. Diba? Gagamitin ni Lord yung mga aparatos doon, tsaka yung mga doktor, para gumaling siya. And yun nga, yun yung nangyari. Kaya pag-pray na lang din natin yung recovery agad, tapos yung bills, di ba? And magpuri na tayo sa Panginoon sa mga gagawin niya. And yun nga, ang kiniklaim ko, makasimba siya, tsaka yung mama ni Grace, di ba? Kaya yan, pag-pray nyo lang din yun. And also yun din, yung magulang din ni Pao kahapon. And yun nga, kasama ko rin kayo sa pagpe-pray regarding sa mga ganon, sa mga nanay, ganyan. And nagpe-pray ko nga rin yung adult na nawa, yung parang maturuan talaga sila na, basta yung parang hindi ko na sila, yung parang sasabihin, pag-pray mo, ganyan. Tapos, yung kausapin mo, ganyan, ganyan. Inoobserbahan ko sila ng linggo. Parang isa-isa sila, natatameme sila, hindi nila alam kung anong sasabihin. Kaya pag-pray natin na, yung parang dumami yung mga ganon, na parang, kunwari, bida-bida, friendly masyado, para alam kung ano yung mga sasabihin. Kasi yun lang naman, parang may mga part lang na, longing lang din ako na, yung parang gusto ko, kasi di ba nung nakaraan, dinadala nga ni Miko dito si Jonathan. Ano yung napansin nyo kay Jonathan na taga-victory? Di ba lahat kinakausap niya? Parang wish ko, prayer ko, na bawat isa sa atin, ganun yung i-apply natin. Na bawat pumupunta dito, di ba, talagang kinakausap natin, di tayo nahihiya. Parang ako na-amaze ako sa buhay niya, yung parang bigla siyang lalapit sa tao, tapos kakausapin niya, tapos maya-maya, parang sasabihin niya, can I pray for you? Pwede ba kitang ipag-pray? Parang sa part ko, sa isip-isip ko lang, kahit ganun lang sana yung gawin nyo, malaking tulong na sa kaharian ng Diyos yun, di ba? Parang everyone na pupunta dito, they will feel na valuable sila, mahalaga sila, tsaka pinagtuunan sila ng pansin. Hindi yung pumunta lang dito, pero walang pumansin. Walang gustong parang, yun nga, yung makapanalangin man lang o kamustahin man lang. Di ba? Amen?
Amen. Gayahin natin yon. Kaya may mga every time na may pinaparating na ganun, na bisita si Lord, may mga message siya, 'di ba, na pinapadala. And 'di ba, nung nakaraan nga ako naman ang ini-encourage niya. Tapos nung dumating siya dito, na-notice ko nga, sabi ko merong something na dapat gayahin sa kanya, 'di ba? Na kumbaga parang sa term ngayon, yung friendly, bida-bida. Syempre hindi naman natin maano na, "Oy, Jonathan, bida-bida ka." Parang syempre ano lang, yung parang ina-admire ko siya sa part na yon na sana ganun kami lahat, 'di ba? Sana ganun lahat ng boys dito, 'di ba? Yan, paninig na 'yun ha. Na 'di ba, kumbaga parang sana yung adult din, tsaka yung mga kababaihan din. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin yon. Ayan, commercial lang. So ano yung kahalagahan? Ano yung reasons we should pray Scripture? Number one, you should pray Scripture because God's people in the Old Testament and New Testament did. So bakit natin dapat gamitin yung Bible sa pananalangin? Kasi unang-una, ginamit yon ng Old Testament. Tapos sa New Testament, ginamit din siya. Si Jesus, in-apply niya rin yon. And sabi nga dito, sa Nehemiah, mapapansin nyo, nung nag-pray sila, biblical yung pinag-pray nila, scriptural. Ito, they refused to obey and were not mindful of the wonders that you performed among them. But they stiffened their neck and appointed a leader to return to their slavery in Egypt. But you are a God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and did not forsake them, even when they had made for themselves a golden calf, and said, "This is your God who brought you up out of Egypt," and had committed great blasphemies. Makikita niyo yan sa Nehemiah 9:17 to 18. Pero alam niyo ba na yung pinag-pray nilang yan, originally sa Exodus yan. Exodus 34:6, "The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness." Ika nga, kung meron kang pwedeng o talagang spiritual na ika-copy-paste, yun daw ang scripture. Hindi nagsasabi ang Panginoon na bawal mag-copy-paste when it comes sa scripture. Gusto niya nga yung ganyan. Yung ina-apply mo, yung pinagpe-pray mo, yung sinishare mo, gusto niya yung ganon. Diba? Kaya, halimbawa, pag binasa niyo naman ang mga portion ng New Testament, marami doon, di ba? Pinag-pray nila galing sa Psalms, di ba? Preaching ni Paul galing kay Isaiah, di ba? So, okay lang na mag-copy-paste sa Word of God, di ba? Kung ito naman ay makakatulong sa pananampalataya mo. Meaning to say, gamitin natin sa pananalangin, di ba? And also, naalala nyo yung sa Acts 4:24 to 26, sabi doon, and when they heard it, ito na yung parang sinisimulan na silang i-persecute. Sabi, and when they heard it, they lifted their voices together to God and said, "Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, why did the Gentiles rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers were gathered together against the Lord and against His anointed." Acts 4:24 to 26. Pero originally, saan nyo makikita yan? Sa Psalm 2, verses 1 to 2. "Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying." Diba? So meaning to say, tayo nga, we need to pray the scripture. Bakit? Kasi kung ginawa nila sa Old Testament, tapos ginawa niya rin nila sa New Testament, diba? We should imitate. Diba? Kailangan tayo rin i-apply din natin. Pero ito naman, syempre, pagkaklaro, hindi naman all the time. Porket ginawa nila, diba? Yun yung parang gagawin din natin. Syempre, eat the meat, throw the bones. Halimbawa, porket ba ginawa nila na marami silang babae, yung mga hari noon, gagawin din natin. Porket ba nagkakatay sila ng mga ganito at ganyan, gagawin din natin. Hindi, yun. Ibig sabihin nito, yun nga, yung prayer, yun yung dapat i-apply natin hanggang ngayon. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, i-pray na natin yung Bible. Yan. Akala kasi natin, di ba, minsan, ang pwede lang natin gawin sa Bible, basahin lang, di ba, gawin coloring book, ika nga ni Althea, di ba? Pero pwede rin pala natin na ipag-pray, di ba, ang Bible. Pangalawa naman, you should pray Scripture because Jesus did.
Ayan. At dahil nga, ito, talagang minsan, di ba, pag may mga, kunwari, pinapasagot tayo, na ikaw sino yung pinaka nag nagsakripisyo para sa iyo, parang mapagsakripisyo para sa iyo. Pag sinagot na si Jesus, wala na, panalo na siya, 'di ba? Parang minsan ganun din, parang sa example din natin, 'di ba? Na kapag nakita natin si Jesus mismo, ginawa niya, wala na tayong doon, parang discussion, 'di ba? Dahil kung ginawa ni Jesus, dapat tayo rin, i-imitate natin, i-emulate, di ba? Dapat gayahin din natin. And naalala nyo nga yung sinabi niya ng Matthew 27:46, tapos Mark 15:34. Sabi niya dyan, no, my God, why have you forsaken me? Di ba? Pero originally, saan galing yan? Sa Psalm 22. Sabi dyan, no, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? And for your information, madalas talaga si Jesus, kaya siya effective, kaya siya powerful, kasi He used scriptures. Diba? And nung siya ay nabilad, o kaya naman nadarang, diba, sa tukso ng kaaway, walang ibang ipinanlaban si Jesus, kundi ang scripture din. Diba? Naalala niyo yung kung ikaw ang anak ng Diyos, diba, gawin mong tinapay itong mga batong ito. Diba? Ayun. Tapos sabi ni Jesus, ano ba sabi niya? Yan, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na mumutawi sa kanyang bibig. Diba? Naninibago ako kasi may spotlight. Hindi ko kayo masyadong makita. Ayan. Pero kita nyo naman. Okay naman ba? Hindi naman parang nakakaantok. Okay. Ayan. So, parang nakakailang pag first time. Ayan. Social, parang nasa sine. Parang nasa SM Cinema. Ayan, okay? Yeah. Amen. Mayaman na tayo. Social. Ayan, di ba? So, kaya dito, we need to imitate si Lord, di ba? Kasi kung ginawa niya, dapat gawin din natin, okay? And then pangatlo naman, you should pray Scripture because it glorifies God the Father. Ayan, dapat pinagpe-pray din natin ang Bible o yung Scripture nga, ang Word of God, kasi bakit? Gino-glorify niya si Lord. Nagluluwalhati ang Panginoon kapag ginagawa natin to. Sabi nga ng John 15:7-8, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. But this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So meaning to say, kapag nga nag-a-abide yung salita sa atin, ibig sabihin, iniintindi natin, nire-remember natin, binabaon natin sa kasulok-sulukan ng puso natin, di ba? Nang sa gayon ay magamit natin pag kailangan, nag-glorify ang Diyos. Naluluwalhati siya. And alam nyo, sino dito taas ang kamay na every time you pray, gusto mo napiplease si Lord, taas kamay. Walang ibang paraan kundi you pray the Scripture. Kasi ang Scripture ay perfect will of God. Pag kasi nagpanalangin ka o nagpray ka ngayon ng pangsarili mo lang, pwedeng manghula ka pa eh. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ay gusto ng Diyos? Pero alam nyo, kapag nagpray kayo ng Word of God, siguradong sigurado yan. Talagang tumpak, jackpot, bullseye, kumbaga, di ba, sa mga salita. Di ba? Kaya kung ayaw nyong makamiss, di ba, ng panalangin, gusto nyo automatic, ma-please sa inyo si Lord, ang ipanalangin natin, prayer. Kaya nga noon, sabi ni Ate Beck, kung gusto daw natin na maging effective yung prayer natin lagi, mag-memorize tayo ng scriptures. Kaya naman, nakita ko sa kanila, sila Ate Ruth, nakita ko yung sa mga leaders namin, di ba, na talagang laging kapag nagpe-pray, laging may scriptures, laging may word of God. Di ba? Na-apply na rin natin dito. Na-apply na rin nila Rachel, di ba? Pag may mga pinapakinggan tayo na nananalangin, tapos panay word of God, di ba? Parang, wow, galing, praise God, di ba? Talagang alam mo na sasagutin ni Lord kasi word of God yun. Di ba? And minsan may mga pagkakataon, di ba, na kunwari, tayo sa tatay natin, di ba? Kapag may sinabi siya, anong sinasabi natin para makuha na natin yung pinramis niyang yon, pinapaalala natin. Di ba? Pa, di ba sabi mo, lilibre mo akong Jollibee. Di ba? Sinabi mo yon nung nakaraang Wednesday. Kaya gawin mo ulit. Di ba? Ganon din tayo. Di ba? Sabi ng Bible, ipaalala natin
let us put Him in remembrance sa mga pangako niya. Kaya every time na ginagawa natin yon, pinofulfill ng Panginoon yung mga pangako niya. And meron niyang scripture, di ba, na si Lord, binabantayan niya daw yung salita niya na na ma-fulfill sa mga buhay natin. Kaya dapat tayo nga ay nagpe-praise ng scripture. Pang-apat, you pray the scripture, you should pray scripture because it helps you focus on what is most important. Ayan. Sino dito ang maraming alalahanin sa buhay? Tayo talaga, inaano natin yan, ina-admit natin yan, inaamin natin yan, na sa buhay, maraming alalahanin. Andyan ang subject ng math, andyan ang science, andyan ang teacher na laging, di ba? Yung andyan ang mga kaklaseng laging asa sa'yo, di ba? Andyan ang mga, basta marami. Pagdating mo ng bahay, syempre, intindihin mo rin mo ang pamilya mo, ang asawa mo, ang nanay mo, ang kapatid mo, di ba? Marami kang mga alalahanin sa buhay. Ngayon, bakit nakakatulong ang pagpe-pray ng scripture? Makinig kayo maigi. Bakit? Kasi nga, na papaalalahanan ka ng mga pinaka-importante sa buhay. Na pag nagbabasa ka ng Bible, pag nalaman mo at pag nakita o nabasa na ito pala yung mahalaga kay Jesus, wala na, hindi mo na to hihilingin pa. Diba? Kaya nga ako, nakita ko yung mga transformation ng mga tao dito. How the Lord changed them. Diba? From glory to glory. Na noon, mahalaga pa sa kanila yung ganto, mahalaga pa sa kanila yung ganto. Pero ngayon, ang nakikita ko sa kanila, yung parang masyado talagang nabago ng Panginoon, di ba? And yun naman talaga dapat ang maganap at mangyari sa mga buhay natin, di ba? Na from glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Na kung dati ito pa yung mga hiling mo, di ba? Ngayon, di ba, na filter na siya. Na ito pala yung mga sino dito nakaranas ng ganun? Yung dati hinihiling mo to, pero dahil dumating yung mga parang punto ng mga yung paglago, isama mo pa yung mga pagsubok na nadaanan, 'di ba? Na ka tuloy, conclude ka tuloy na ay ito lang pala talaga yung pinaka mahalaga. 'Di ba? Noon, pinagpe-pray mo pa na ilagay yung picture mo sa billboard, 'di ba? Sa EDSA, 'di ba? Mahalaga pa sa'yo na kunwari, yung parang maging artista, ganyan. Baka pinagpe-pray mo pa yon, di ba? Mahalaga pa sa'yo na makapunta sa iba't ibang mga lugar kasama siya, di ba? Pero dumating yung time, habang sinasala yun ng Panginoon, habang lumalalim ka sa Word of God, ay, hindi pala mahalaga yon, di ba? Kaya nga yung King of Dreams, tumatak sa amin yan nung nasa mission house pa lang kami. Mga kabataan kami, pero nag-iiyakan kami nun. Kasi parang yung, di ba, ang lyrics ng kanta na yon, yung parang, ano nga ba? Yung, King of Dreams, now you've got it all. All I ask is that you show me to live without them. Di ba? Show me how to live with only you. Di ba? Pero yun nga, halimbawa kayo, tatanungin kayo, dumating na ba kayo sa punto ng ganon? Yung parang, umiyak na kayo kay Lord, tapos sinabi nyo na Lord, show me how to live with only you. Diba? Kasi minsan tayo nga, may mga pagkakataon na tayo, willing tayo sumunod kay Lord, willing tayo na, lumapit sa Kanya, pero ang dami pa nating request. Diba? Lord, sige, magpapastor ako, pero kasama siya. Diba? Lord, sige, maglilingkod ako sa'yo, pero dapat may partner. Diba? Dapat mayaman na ako. Diba? Kaya minsan, maraming mga ganon. Kaya, alibawa, sa aming mga pastor, ang mga dilema sa amin, yung parang willing ba kami sumunod kahit ganito, kahit ganyan. And ako, syempre, I can testify to you na marami rin talaga akong napagdaanan na ganon. Na minsan may mga iuutos sa'yo si Lord, pero walang ganto, walang ganyan, kulang-kulang yung ganon. Pero as you follow Him, magugulat ka, habang tumatagal, kinukompleto ni Lord. Habang tumatagal, parang pina-perfect ni Lord those things concerning you. Kaya dapat ganun lang. Diba? Parang ang ginagawa kasi ni Lord, habang minimeditate mo yung scripture, tapos pinagpe-pray mo pa, parang inaano ka niya, dinadala ka niya sa, yung parang sa tugatog, sa mountaintop experience. Tapos doon, nakikita mo na siya yung pinakamaganda. Diba? Siya yung pinaka-amazing. Kaya yung, diba? Yung parang yung sinasabi nga sa kanta ng Turn Your Eyes Upon Jesus, yung
and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Minsan, halimbawa, kapag try nyo, punta kayo dito. Yan, titig kayo sa spotlight. Ayan, notice nyo, yung mga members, di ba, kayo-kayo, mga malalabo na. Tapos ang mapapansin mo na lang yung ilaw ng spotlight. Di ba? Yung ningning at liwanag niya. And ganun din si Lord, habang may meditate ng scripture. Di ba? Kaya sana nga dito, marami pa, pinagpe-pray ko talaga yon. Yung marami pang maging true disciple ni Lord, marami pang lumalim sa Kanya, di ba? Na ang mga team song nila, yung more than anything, di ba? I love you, Jesus, more than anything, more than worldly wealth, more than life itself. I love you, Jesus, more than anything. Tas nung kailan nga, bumabalik na naman ako sa pagre-remind, lalong-lalo na sa mga gagraduate dyan. Sino gagraduate dito? Ayan, alam niyo na kung sino-sino, di ba? Mga nakaraan, bumabalik ulit ako sa pag-alala sa kanila, kapag nagkatrabaho, huwag yayabang. Di ba? Pag nagkatrabaho, huwag lalaki ulo. Di ba? Kasi, parang minsan, in some point ng buhay natin, dumadating talaga tayo sa ganon. Na minsan kapag may hawak na tayong gantong pera, may hawak na tayong mga ganitong pananalapi, akala mo na kung sino tayo. Diba? Akala mo na kaya mo nang bayaran lahat, kaya mo nang sinuhin lahat. Pero pag ikaw pinaranas ng Panginoon ng zero ulit, wala lahat ng yan. Tapos magko-conclude ka na si Lord pala ang pinaka-importante, diba, sa lahat. Kaya yun, kaya minsan, ma-experience mo talaga yung fullest ng prayer pag umabot ka na rin sa pagiging person of prayer, person of Bible, di ba? The Bible. Kaya minsan, magkatulong yan. Hindi ka daw pwedeng maging on fire sa pananalangin kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi ang Bible, yan ang fuel mo para manalangin. Kaya kung hindi ka Bible addict, automatically, hindi ka rin prayer addict. Di ba? Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, nakambal yan. Nasandata ng Diyos. Yan yung sinasabi sa OBS. Di ba? Na dapat maging balanse tayo. Okay? And then number 5 naman, you should pray scripture because it helps you focus on praying. Kasi di ba, alam naman natin sa Matthew 26:41, sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto mo naman talaga mag-focus. Gusto mo naman talagang wag antukin sa OPM. Di ba? Gusto mo naman talaga wag makatulog. Diba? Pero nakakatulog ka pa rin. Di ba? Lumilipad pa rin ang isip mo. Tulad ngayon, ang isip mo yung tosino sa bahay. Di ba? Wag muna. Di ba? Focus muna dito. Di ba? And yun nga, ang sinasabi dito, makakatulong ang Bible sa pagpe-pray. Bakit? It helps you to be focused. Di ba? Makakapag-focus ka sa pananalangin. Lalong-lalo na pag binabasa mo, Psalm 23, di ba? Psalm 91, di ba? Yung mga kilala, lalong-lalo na, di ba, na prayer sa Bible, makakapag-focus ka. Amen? Kaya tingnan nyo yung testimony din ni, sino to, Shell? Ayun, Piper. John Piper. Sabi nga, if I try to pray for people or events without having the word in front of me, guiding my prayers, then several negative things happen. One negative thing is that my mind tends to wander. Nagwa-wonder where you are na siya. Diba? And I think, instead about what I am wearing. Diba? Naisip niya yung suot niya, yung damit niya, or that there is a Venetian blind that is halfway open. Ano kaya yun? I-search na lang mamaya. Or that there is a siren out on the street and I'm wondering what is happening, di ba? Kapag wala daw siyang Bible sa unahan, yun, iniisip niya, ano kaya meron? Ano ang wang-wang na yun? Di ba? And I'm jerked all over the place by my inattentiveness. Sabi, but the Bible holds my attention because I'm looking at it and reading it. I've said to people, you can pray all day if you pray the Bible. Alam niyo ba yon? Kaya halimbawa, sa mga tao, sino dito hirap na hirap umattend? Ako, nakita ko nga yan eh. Bakit yung mga tao hirap umattend sa prayer marathon? One of the reason, kasi hindi nila magets bakit ganun katagal mag-pray. Pangalawa, hindi nila alam paano magpe-pray ng ganun katagal o magbabad.
'Di ba? Pero yan na nga ang sinasabi niya, oh, you can pray all day if you pray the Bible. Walang katapusan yan. Hindi ka daw matatapos. Sabi, some people wonder how you can pray longer than 5 minutes because they would lose things to pray for. Parang yung iba nga kinakabahan pa dyan eh. 5 minutes po, pastor, magpe-pray. Baka wala po akong masabi. 'Di ba? Pero alam nyo, pag yung Bible nasa unahan nyo, marami kayong masasabi. But I say that if you open the Bible, start reading it and pause at every verse and turn it into a prayer. Then you can pray all day that way. O, sasampulan ko kayo. May mga Bible kayo. Buksan niyo ang Bible niyo. Buksan niyo ang Bible niyo sa Psalm, syempre, favorite natin, Psalm 23. Tuturuan ko kayo para kahit hindi na kayo magpa-send sa akin ng mga faith confession, ganyan. Ngayon, yung Psalm 23, kunwari yan ang binasa nyo sa araw na to. Ngayon, how can you turn it into prayer? Paano yung gagawing prayer yan? Kunwari, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Paano nyo mapapag-pray yun? Lord, thank you for you are my shepherd. At dahil dyan, I have everything I need. I praise you as my shepherd. Diba? I worship you as my shepherd. Diba? Ganon. And sabi nga, He lets me rest in fields of green grass and leads me into quiet pools of fresh water. Diba? Pwede nyong i-turn sa prayer yan. Yung, Lord, let me rest in fields of green grass and lead me to quiet pools of fresh water. Meaning to say, pwede mong i-personalize. Pwede mong tanggapin sa sarili mo. Lord, thank you dahil you give me new strength and you guide me in the right paths as you promise. Diba? Lord, thank you. I praise you kasi even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid. For you are with me, your rod and your staff, they protect me. Diba? So may prayer ka na. Diba? Kaysa yung wala kang masabi. Kaya wala kang masabi kasi wala kang alam sa Bible. Kaya yun yung sinasabi natin na dapat tinuturo natin yan sa mga bago. And sabi nga dito, diba, paano mong pagpe-pray yung verse 5? Lord, thank you dahil you prepare, kahit thank you nga lang i-connect mo, di ba? You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. Iba tong good news. Today's English version. And thank you, Lord, dahil I know that your goodness and love will be with me all my life and your house will be my home as long as I live. Oh, ganda nun ah. Your house will be my home as long as I live. Diba? So, ganun yung mga, pwede nating gawin sa pagpe-pray. Sa Psalm 27 naman, turn nyo sa Psalm 27. Paano naman yon? Diba? Lord, I praise you because you are the Lord because you are the Lord my light and my salvation. Therefore, I will fear no one. Diba? Kaya yun, the Lord will protect me from all danger and I will never be afraid. In Jesus' name. Diba? Amen? May prayer ka na ba kapag ginamit mo yon? Meron na. Diba? Kaya minsan, wag nyong gagawing excuse na wala po akong mapag-pray kasi, kaya ganyan eh. Kasi pag nag-focus ka sa Bible, marami kang mapapag-pray. Amen, Raylene? Amen. Tumawa lang. Amen, di ba? Kaya yan, yung mga, syempre, yung mga bago natin, di ba? So, hindi kayo mauubusan ng prayer kapag pinag-pray nyo ang Bible. Next naman, number 6. Ayan. Number 6, you should pray Scripture because it is entirely truthful. Ayan. Kasi minsan, may mga pagkakataon din, walang hindi makatotohanan yung mga pinagpe-pray natin. Diba? Kunwari, si Dimple, pagpe-pray niya, Lord, sige na, sana maging God's will ko na si Sam Milby. Yan. Diba? Parang hindi naman makatotohanan yun, Dimple. Diba? Huwag mo sa akin sabihin, nothing is impossible with God, pero sabi, hindi siya para sa'yo. Diba? Iba ang para sa'yo. Tumingin ka lang sa katabi mo. Hindi, joke lang. Ayan. Pero hindi, joke lang. Diba? Kaya, minsan, parang kailangan natin na gamitin yung scripture kasi
Yun nga, yung pag-scripture ang ginamit natin, joke lang, very truthful. Yung ang mga ipapanalangin natin, di ba? Talagang totoo sa mga buhay natin. And number 7, you should pray scripture because it helps you pray confidently. Sabi nyo nga, confidently. Kasi lalong-lalo na tayo, malamang sa malamang, may mga pagkakataon din sa buhay natin, pag nagpe-pray tayo, hindi tayo confident. Di ba? Wala tayong minsan kasi parang aware tayo sa kasalanan natin, aware tayo sa mga, yung nagawa na kabalbalan o kalokohan, kaya minsan, hindi tayo confident. Pero alam nyo, ang galing nung nabasa ko kay Billy Graham, dahil lagi siyang nagbabasa ng Bible. Sabi niya, oo, I am conscious of my sins and failure, pero alam nyo ba, dahil sa Bible, I am confident of His love and mercy. Again, oo, conscious ka to your sins and failure, pero dahil alam mo yung Word of God, you are confident, di ba, to His love and mercy. Amen? O ngayon, paano mangyayari na confident ka? Dapat alam mo yung Bible. Dapat alam mo kung ano yung sinasabi ng Bible. Diba? Halimbawa, may nag-iya sa inyo, Jillian, yung kaklase natin, oh, gumaganon-ganon na, pag-pray mo. Diba? Pwedeng merong mga atakihin na sa isip mo na, mananalangin ka, di ka nga pastor eh, magpe-pray ka. Diba? Hindi ka nga nakapag-devotion kanina, ganyan-ganyan. Diba? Pag ganon, yung pagkaalam mo sa scripture, ang tutulong sa'yo, para makapag-pray ka confidently. Pag alam mo, sinasabi ng scripture, di ba? I will lay my hands, di ba? And they shall recover. Parang ganon. Di ba? Sabi ng Bible, by His wounds, we are healed. Di ba? Yun pa ang damit ni Jillian. Di ba? So, kaya yun yung dapat na, di ba? Yung pagpe-pray sa scripture, nang sa gayon, confident tayong manalangin. Kasi sabi nga ng John 14:13-14, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Pero ito, ginagawa kasi nila, magic ito. Abracadabra, in Jesus' name, Pero hindi kasi ganun yon. Ang paliwanag dito ng mga Bible scholar, kahit si Pastor Dan, yung sinabi na anything in my name dyan, syempre malalim yan. Ibig sabihin yung ipapanalangin mo daw according sa pangalan ni Lord yon. Diba? Na ang pangalan ba ni Lord banal? Ang pangalan ba ni Lord merciful? Ang pangalan ba ni Lord ay worthy? Ngayon, yung ipapanalangin mo, dapat worthy din yon. Dapat holy rin yon. Diyan papasok yung sinasabi naman ng 1 John 5:14, diba? Mas pinalawig pa ni John, yung sabi, and this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. So, ano yung will na yon? Yun yung Word of God. Diba? Yun yung salita ng Diyos na kung yun ang ipapanalangin mo, sure na sure. Diba? Sasagutin ka ng Panginoon. Kaya may tanong ako sa inyo, kalooban ba ni Lord na gumaling kayo? Amen. Kalooban ba ni Lord na lumakas kayo? Mag-improve, mag-grow, maligtas ang pamilya. Therefore, you must pray confidently about it. Hindi yung, Lord, talaga bang ililigtas mo yung kuya ko? Basagulero nga yun eh. Diba? Sabi ng Bible, diba, ayaw niya na parang anyone should perish, but that all should come to repentance. Na gusto ng Panginoon, lahat mag-repent, lahat magbago, lahat maligtas. Therefore, kapag yun ang pinapanalangin mo, magiging confident ka. Ano man ang nakikita mo sa natural. Ano man ang nakikita mo currently. Di ba? Currently, nagiinom ng alak yung tatay mo. Tapos sinasabi mo, Lord, sabi mo, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and my household, inainom siya. Di ba? Naglalasing, nagsisigarilyo, nagsusugal. You and your household. Di ba? Pero, kesa sa nakikita mo, di ba, kahit ano yung nakikita mo, sabi nga, we live by faith, not by feelings. Doon ka pa rin, di ba, parang magkaroon ng kumpiyansa, ng confidence. Saan? Sa sinasabi ng Diyos. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng feelings mo. Di ba? Ng puso mo. Makinig ka sa sinasabi ng
Panginoon, ng Word of God. Di ba? May mga kasabihan tayo, follow your heart. Diba? Sino nakarinig nito? Follow your heart. Di ba? Huwag kayong makinig doon kasi ano sabi ng Bible? Di ba? The heart is desperately wicked. Di ba? Talagang masama ang puso. Di ba? Ika nga ni Bishop, yan daw ang taguan ng mga kasalanan. Kaya instead na follow your heart, follow the Lord. Follow the Word of God. Amen? Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, follow the Word. Di ba? Follow the Bible. Di ba? Hindi follow your heart. Ay, follow your heart daw. Di ba? Si Alona, di ba? Follow your heart daw. Di ba? Huwag kayong tsaka minsan din, huwag kayong magpapaniwala din sa mga, ito, warning to ha, lalo sa inyo sa mga kabataan, huwag kayong magpapaniwala sa lahat ng mga nakikita nyo sa Instagram, ng mga posts. Check nyo muna, yan ba ay biblical? Kasi minsan may mga nagpo-post na mga quotation, kanino ba galing yon? Di ba? Di ba? Hindi nyo alam, kay Manong, lang pala galing, kay Mang Tomas, di ba? Kay Aling Nena, di ba? Yung quotation na yun, tapos kinukot mo, di ba? Tapos binild mo pa yung buhay mo doon. Ang pagbibuild ng buhay sa Word of God, di ba? Kasi yan ang talagang bato, hindi siya sinking sand. Okay? Amen, amen. And then number 8, you should pray Scripture because it kindles your affections. Ayan, ibig sabihin nito, binubuhay niya yung puso mo, di ba? Every time na nagpe-pray ka, binubuhay niya yung Christian life mo, parang nare-revive ka, nare-restore ka, di ba? Nakikindle ulit yung pananampalataya mo. Di ba? Kaya minsan, alam niyo, pag nadadry kayo, halimbawa, parang dry, parang wala kayong maramdaman, parang minsan, parang ang dry-dry ng Christian life, wala bang nangyayari? Wala bang message si Lord? Di ba? Alam niyo kung ano yung lacking? Yan, yung pagbabasa ng Bible. Kasi ang pagbabasa ng Bible lang mag-i-ignite ulit, magsisindi ulit. Kaya kung ang Bible mo ay nasa tukador lang, ang Bible mo ay nasa isang tabi lang, wala, hindi magkikindle ang iyong affections. Diba? Kaya, kailan magiging on fire ulit ang faith mo? Kailan magiging on fire ulit ang pagmamahal mo? Lalong-lalo na sa Diyos at sa kapwa mo. Yan, kapag nagbabasa ka ng Bible. And you pray Scripture. Diba? Sana nga dumating din yung time, parang maumait na tayo doon sa katagang, ayoko sa tao. Nahirapan ako sa tao, makisalamuha sa tao. Diba? Di sa aso ka, makisalamuha. Diba? Sa pusa, ganyan. Parang minsan, may mga, kunwari, pag nagta-testimony rin tayo, di ba? Minsan, namamagnify pa yun eh. Yung mga drama natin. Nagsasawa na ako sa mga tao. 2007 ko pa yan naririnig, yung mga ganyang dialogue, di ba? So, pag sawa ka sa tao, alien gusto mo. Di ba? Kaya, parang sana, yung mga ganon, di ba? Parang may mga negative feelings, di ba? Ika nga, do not give place to the devil. Kapag may mga ganyang pakiramdam, di ba, i-rebuke na natin, talagang tupukin na natin ng apoy ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Amen? Excuse me. Merong Ayan. Tapos number 9, you should pray Scripture because it helps you express yourself appropriately. Ayan. Ito naman yung parang appropriately. Diba? Kaya ito rin, napaka-reminder din ito sa atin eh. Halimbawa, kapag kunwari si Rap ay pupunta ng principal's office, paano ka, Rap, humarap doon? Diba? Pwede po bang, makausap si principal? Diba? Talagang, pustahan tayo. Diba? Talagang magpapapogi yan si Rap. Talagang, ng maayos, 'di ba? Kasi kailangan you behave yourself appropriately pag kaharap mo si principal, 'di ba? Lalong-lalo na pag si mayor. And ganoon din sa Diyos. Minsan alam nyo, tayo masyado nating ino-overemphasize, 'di ba? Yung pagiging best friend ni Lord sa atin. Kasi minsan nawawalan din naman tayo ng galang. 'Di ba? Minsan pa nga, yun nga yung bago lang, 'di ba? Ang tawag kay Lord, bro. 'Di ba? Bro, 'di ba? Dahil ikaw, bro, di ba? Pwede ba? Minsan, pag naisip mo kasi yung throne of God, parang hirap naman tawagin si Lord na bro.
O lalong-lalo na ngayon, yung Lods, di ba? Lods, ha? Parang kayo ba, halimbawa kayo, malalim kayo sa Word of God, can you address the Lord, Lods? Lods, di ba? Ang cool mo naman, Lods. Di ba? I worship you, Lods. Parang hirap. Di ba? Kaya dito, binabalik tayo ni Lord sa sa scripture, nang sa gayon, alam natin paano natin i-express yung sarili natin appropriately. Kasi minsan, kagaya nga nung kung kayo ay aral sa mission, di ba, sa Bible school, bawat bansa pala, bawat lugar, may kanya-kanyang etiketa. May kanya-kanyang kung paano mo silang i-approach. May lugar na ayaw nilang nakikipagkamay. May lugar na ayaw nilang nakikipag-eye to eye. Di ba? May lugar na ayaw nilang tinatapik sa balikat. Parang mga ganon. Pero syempre, meron naman, kagaya ng mga Koreano, di ba? Gusto nila naman, yakap naman. Tapos talagang, welcome! Ganon yung sa'yo. Aray. Talagang, yung likod mo, parang yung baga mo. Nandun Ganon sila magbatian. Kaya nung unang binate ako ni Caleb Kim noon, sabi ni Bishop sa akin, ganyan talaga siya. Kasi nung pagyakap sa akin ni Caleb Kim, Hemryo! Hemryo! Talaga ang tawag niya sa akin, Hemryo. Yan, kasi wala silang L sa Korea. Hemryo. Hemryo. Kaya ang email ad ko, Hemryo. Hemryo. Kasi yun ang tawag niya sa akin. And si Lord, meron din siyang appropriate, 'di ba? Na kumbaga parang pag mo siya, approach, dapat appropriate din. 'Di ba? Kaya yun yung sinasabi dito na dapat you know the scripture. Para ganon. Na halimbawa, ito yung sample. Paano natin i-worship si Lord? Ito yung sample pwedeng nyong gamitin to. Psalm 145, 1-3. Sabihin natin ng sabay-sabay. 1-3, go. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. O, di ba? Appropriate ba para sa Diyos? Bagay ba sa Diyos? Di ba? Amen. Di ba? Karapat dapat, worthy, yung mga ganyang papuri kay Lord. Kaysa yung mga lords, yung mga bro, di ba? I will lift you, bro. Di ba? Parang namang yan, tawag mo na nga yan kay Aaron, kay Lord pa. Di ba? Yung Lords, tawag mo na nga yan kay Michael Jackson, tawag mo pa kay Lord din. So, hindi. Dapat si Lord, nag-iisa lang siya. Amen? Halimbawa, ito naman, kapag naman, halimbawa, ayan yung gagamitin pag nag-worship. Ito naman yung gagamitin mo kapag, kunwari, nasagot na yung prayer mo, pwede mo tong ipag-pray. Halimbawa, we do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. Diba? Yung parang kumbaga, Lord, hindi namin ito nararating dahil sa amin, kundi dahil sa iyo, dahil sa habag mo, dahil sa diba, glory mo, ganon. And ngayon naman, halimbawa, wala ka rin din talagang mapag-pray. Hindi mo alam kung ano ipag-pray. Alam niyo ba na may scripture din para dyan? Ito, napag-pray ko na to noon, nung nahirapan ako. Sabi dyan, we do not know what to do, but our eyes are on you. Diba? Amen? Diba? So, minsan may mga ganon na parang pwede mong gamitin yung mga ganyan kapag hindi mo rin alam kung ano yung gagawin. Diba? And number 10 naman, you should pray scripture because it keeps your prayers fresh and specific. Sino dito naniniwala ang Word of God laging fresh? Ayan. Therefore, kapag ginamit mo yung Word of God sa pagpe-pray, fresh din and specific yung iyong prayer. And tatandaan nyo, syempre, kailangan marunong ka. Di ba? To divide the word of truth. Marunong kang gumamit ng salita ng Diyos. Hindi naman pwedeng yung, kunwari, tungkol sa provision yung pinagpe-pray mo, healing yung verse na gagamitin mo. Di ba? Tungkol sa fear yung problema mo, ang gagamitin mo tungkol sa ganito, sa ganyan. Naintindihan? Kaya dapat, alam mo rin. Okay? So, kaya sabi mo nga sa katabi mo, go back to the Bible. Diba? And sabi nga, ang prophecy ngayon, magbabalik daw talaga. Lalong-lalo na ang mga kabataan sa Bible. Diba? Nung nakaraan, pinapanood ko si Cindy Jacobs, yun ang sinasabi niya. Kaya nawa,
kung babalik pala yung mga kabataan sa Bible, isa doon tayo. 'Di ba? Sa mga magsisibalikan sa Bible. Tsaka yun nga, ang dinidiin ko kahit sa care group, kawawa kayo kung ang tatalino nyo, ang gaganda nyo, ang papogi nyo, pero hindi nyo alam ang Bible. 'Di ba? Kapag alam nyo ang Bible, you are more knowledgeable than your teachers. 'Di ba? Kapag alam nyo ang Bible, you are wise. Kapag alam nyo ang Bible, you are blessed. 'Di ba? Amen? Yan. And then number 11, you should pray scripture because it keeps your prayers in scriptural proportion. So meaning to say, naka-align sa salita ng Diyos. And lastly, you should pray scripture because it helps you understand scripture better. Diba? Kaya kapag nananalangin ka, noon ako walang dating sa akin kapag inaan ako yung pag binabasa ko yung Psalms. Pero nung pinanalangin ko na siya, pinag-pray ko na siya, nakaka-relate ako. Diba? Parang mas na-express mo yung puso mo. Diba? And at the same time, mas lalo kang nakaka-relate dun sa Bible na nauunawaan mo siya ever before. Diba? Kaya sabi nga dito, ano daw ang gagawin kapag nagbabasa at nag-aaral ng Bible? Ito yan, ang pwede natin gawin, as you read and study the Bible, you might respond by praising God. Yan, di ba? Kapag binasa mo yung Psalm 27, praise God kasi you are my light and my salvation. Di ba? Praise God for you are my shepherd. Di ba? Pag nabasa mo ang Genesis, praise God for you are my creator, Lord. Ikaw ang lumalang sa akin, hindi ako galing sa unggoy. Hallelujah. Di ba? Talagang mapapapurihan mo siya. Di ba? Salamat, Lord, dahil pag nabasa mo naman yung Exodus, you are the Lamb. Di ba? Yung parang Passover lamb. Okay? Amen? Amen. And also exalting in glorious truths. Ayan. Kapag talagang binasa mo yung Bible, pwede mo siyang purihin sa mga katotohanan na meron siya. Kasi ito naman, di ba, our world is filled of, sabi nga nila, lies. Di ba? Lahat ng kasinungalingan nandyan. Commercial pa lang. Di ba? Pag ginamit mo ito, pag uminom ka nito, puputi ka in just 2 hours. Wow! In just 2 hours. Yung pala, di ba? Yung mga, kaya, minsan may mga gano'n, yung parang, di ba, parang mga pagsisunungan, kahit nga sa school, di ba? Yung mga itinuturo. Pero kapag nagbabasa tayo ng Bible, alam natin yung mga truths ng Word of God. And then, pangatlo, thanking God for specific blessings. Ayan, sa mga blessings na ipinagkakaloob ng Panginoon. And number 4, asking God to forgive you. Ito naman, pag may nabasa ka naman na parang nakaka-correct, diba, nakabasa ka tungkol sa chismosa, nung nakaraan, nagchichismis ka. Nakabasa ka tungkol sa, nabasa mo yung Revelation, diba, na, yung tungkol sa lukewarm na Christian. Diba, pwede ka mag-sorry sa Panginoon. Diba, humingi ka ng tawad sa Kanya. And also, asking God to help you or someone else regarding a specific issue. Na may nabasa ka, tapos bigla mong naalala yung kapatid mong ganito na, ay, ganyan-ganyan. Diba? Diba? Nabasa mo yung, sa Luke, diba? Yung about sa prodigal son. Diba? Nanumbalik. Although, halimbawa, habang binabasa mo yon, hindi naman ikaw yung prodigal at this moment, kasi kunwari, on fire ka, pero may naalala ka na isang prodigal, diba? Na kapatiran mo o kaya naman matagal mo nang hindi nakakasama sa church, so you can pray for her. Okay? O kaya naman for him, di ba? So, naintindihan nyo? Okay, sabi, asking God to help you or someone else regarding a specific issue. Pero meron naman, nalimutan ko lang kung kanino to galing, ito naman yung ginagamit niya, 3 R. Pag daw nagbabasa ng Bible at pinagpe-pray, pwede ka daw mag-rejoice. Ayan, nagre-rejoice ka kasi ganito, ganyan. Number 2, pwede kang mag-repent. Yan. So, pag may nabasa ka, di ba? And then, pangatlo, pwede kang mag-request. Diba? Na, halimbawa, pag nabasa mo na si David, tinawag siyang a man after God's own heart. Di ba? Nabasa mo na si Abraham, he called a friend of God. Pwede mong i-request, Lord, gusto ko maging ganun din ako. Diba? And then, last na lang, kaya nga ito, in our closing, meron ditong prayer adapted sa Psalm 25, 4-7, 31:3, tapos Romans, tsaka Philippians. Okay? So, as we close, pag-pray natin to ng buong puso. Ayan. 1, 2, 3, go. Show us your ways, Yahweh.
Teach us your paths. Guide us in your truth and teach us, for you are a God, our Savior. And our hope is in you all day long. Remember, Yahweh, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of our youth and our rebellious ways. According to your love, remember us, for you, Yahweh, are good. Since you are our rock and our fortress, for the sake of your name, lead and guide us. Our times are in your hands, our future is in your hands. May you, the God of hope, fill us with all joy and peace as we trust in you, so that we may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. This is our prayer, that our love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that we may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. In Jesus' name, Amen. And di ba, naalala ko nga, bakit natin ginagamit ang salita ng Diyos, di ba? Sabi ng Bible kasi, His word will not return to Him void, but it will accomplish the purpose for which it was sent. So meaning to say, kapag binalik mo ang salita ng Diyos sa Kanya mismo, di ba? Ibabalik niya rin yon, di ba? Na meron ng in-accomplish na purpose. Amen? Nilalamig na kayo dyan. Ayan, so kuha na tayong lugar.